Yung magandang gabi. Magandang gabi mga kababayan. So, ngayong gabi, maganda yung kwento namin. Maganda yung kwentuhan natin tonight. So, ngayong gabi, kukwento namin kung paano kami naging PR dito sa Canada. So, dun sa mga nag-aabang ng live, medyo na late kami tonight. Nag-basketball pa kasi ako. So, tapos umuwi pa and then nag-dinner. So, yon. Pero I hope, gising, marami pang gising. So, time check tayo, 10:19 PM dito sa Canada. So, guys, comment nyo kung anong oras na sa inyo ngayon, kung nasang bansa kayo. And comment nyo rin yung bansa nyo para alam nyo yun. Mas shout out natin yan. Yan. Kamusta ba ang lahat, guys? Kamusta kayo? And weekend na. So, weekend vibe na. So, I hope, magkaroon kayo ng magandang weekend. So, starting tonight. And, enjoy natin yung weekend. So, magsa-summer na dito sa Canada. So, ilang days na lang, it will be officially summer. So, yun. Ang gandang tanong nito, guys. Guys, gusto lang namin magkwento para alam niyo yun. I hope maka-encourage kami or makapagbigay kami ng konting impormasyon. Hindi kami immigration consultant, hindi kami expert sa mga hindi namin pwedeng i-label ang sarili namin na as expert. So, ito yung mga experience namin na ginawa namin, yung journey namin para maging permanent residency kami dito. Officially dito sa Canada. So, yun. Yung nakakatuwa sa kwento namin, guys, may plot twist. So, tune in kayo hanggang sa dulo kasi i-step by step ko siya. So, maganda yung plot twist in the end. So, may mga iba alam na yung story namin, pero yung mga iba na hindi pa alam. So, kung gusto niyo makinig and kung baka may makuha kayong aral or alam niyo yan, some encouragement, stay tuned, guys. And yun. Pwede ko bang i-off sandali yung mic ko? Ayun. I'm back. Dinig niyo ba ako, guys? Namin ako hindi niyo ako narinig, guys. I-comment niyo lang. Ayun. So, ngayon, Friday na dito. So, I guess, sa Pilipinas, Saturday morning na. So, weekend na talaga. So, yun, guys, yun nga, sabi ko kanina, nakakatuwa yung story namin kasi may plot twist talaga. So, kasi muntik na kami lumipat ng ibang province. Imagine that. Talagang, kung sa Amerika, sa US, dito kasi tawag nila province. Sa US, tawag nila mga state. So, kung sa Middle East ka naman, yung mga Emirates, like yung, kung sa Pilipinas, parang Region 1, Region 2, mga ganon, or mga lalawigan. Ganun ba yan? Mga province, pangalan ng province, mga ganon. Or parang Luzon, Visayas, Mindanao, ganon yung size. So, kung sa Pilipinas, kung nasa Luzon kami, lilipat kami ng Mindanao, or kung nasa Mindanao kami, lilipat kami ng Visayas, parang ganon. So, muntik na kaming umabot sa ganon, guys. So, abangan niyo yung kwento. So, bigyan ko kayo ng hint. 'Di ba? Sa mga makikinig nito pag hindi na live. So, yun. Yun, guys. Ang unang tanong since I think makaka-relate yung mga yung mga international students na nagpunta sa Canada, saan ba? I think may mga ganito din sa Australia. Wag niyo i-count, guys, pero alam kong may ganun. Tapos may ganun din sa New Zealand. Meron din sa UK. Pero yung iba, nag-move sila sa mga bansa na yan through work permit, temporary work permit. So, maraming pathway, diba, for you to go to different countries.
So, tapos, doon mo i-workout yung permanent residency. Right? So, yon. So, kami, nag-international student kami. So, bakit namin gusto ma-PR? So, yun ang isang tanong. So, nung nasa Middle East kami, sa Dubai, we thought okay na kami doon. Pero nung na-realize namin nung COVID, nagkaroon ng COVID, talagang yung stats mo kasi sa Dubai, I mean, siguro makaka-relate yung mga iba. Temporary ka lang. So, may visa ka, may residency visa ka kung may work ka. So, kung wala ka ng work, you have to leave the country. You only have 30 days. Yun ang alam kong rules before kami umalis. So, I don't know kung binago na nila ngayon. So, you have to find a job after 30 days. So, imagine mo ng COVID, kung matanggal ka sa work. Tapos, kasi nagtatanggalan nung kahit isang bansa, di ba? Maraming nag-shutdown. So, imagine mo 30 days, tapos nagtatanggalan sila. Tatanggalan na itong maraming na-lay off nun sa Dubai, guys, ng mga company, ng mga empleyado. So, paano ka makahanap ng work? Nagtatanggalan nga, di ba? Di ba? Ang gandang realization sa amin nun. Kasi, nakita namin talagang kahit anong kinaganda ng work mo, kung naapektuhan yung company mo, you have to go home. You have to leave the country. That's the rules. And mahigpit sila sa rules nila. So, nirealize namin, noong time na yun, ang daming nagbablog, ang daming sa social media ng international student. And may mga kaibigan din kami, encourage kami. So, pero prior to that, guys, na kami, parang ma-interest na kami na pumunta. Pero, parang tinatry namin yung hindi masyadong magastos na pathway. Pero ang hirap pala, nung pagdating namin ni-realize, ang hirap pala ng pathway na gusto namin kasi hindi na kami bata. So, kung bata ka pa, competitive yung age mo, okay yun. Pero kung hindi na, akala namin ganun. So, walang nag-share, kasi yun ang alam namin. Tapos, eventually, yun nga nakita namin, ang daming nagbablog. Salamat sa mga nagbablog na yun kasi pinagpupuyatan namin silang panoorin. Kasi para makuha kami ng information, yung mga nag-international students dito sa Canada. May iba, yung iba nakachat ko pa, yung iba naging kaibigan ko na rin yung iba. Hindi naman kaibigan to, naging parang casual, namin. Parang, mo siya, casual na kakilala. So, naging tulong din, malaking tulong sila kasi talaga nagbigay sila ng mga information noong time na yon. So, nainganyo kami, guys. So, na-encourage kami to go there. So, yun yung namin. Yun yung bakit namin gustong mag-Canada. And bakit namin gustong mag-PR. At the same time, syempre, nung time na yun, maganda yung nangyayari nun sa Canada during COVID. So, yung mga benefits, alam mo yun, you can still stay in Canada, alam mo yun, madami silang mga benefits kung mawalan ka ng trabaho and may support system yung government talaga. So, nakita namin yun. Sabi, okay pala yun, hindi mo masyadong, alam mo yun, hindi mo masyadong iisipin yung yung ipaprovide mo sa family mo kasi nagpo-provide yung government, sumusupport yung government. So, ang gandang nun, gandang program ng government na yan. So, kami naman, legally, so ginawa namin yung way namin to get in here. Ayun, so, yun talaga yung deciding factor namin noong time na yun. Yun. Tapos, bakit namin napili yung Alberta? Yung Alberta pa, isa siyang province dito, isa sa mga province sa Canada. For those people na hindi aware, sa mga nanonood. So, parang state nga siya. So, gusto namin yung Alberta kasi nga maganda yung landscape niya. And yun, I think na-share ko na yung nakaraan. So, hindi ko na masyadong i-detail yun. So, pwede nyo panoorin sa mga ibang live. So, yun. So, nandito na kami. Tapos, nag-aaral si Miss for 2 years. Less than 2 years, natapos siya. And then, yun, nag-work na kami.
nag-work na rin siya after that. Uy, may nag-heart si Ruth Espino. Hi Ruth, thank you for watching. Yun. So, si Mrs. nag-aral siya dito ng Architectural Technologies. So nakapagtapos siya. And then, yun, nag-open kami ng guys. So, after niyang mag 1 year, Noyam sa work, no? So, after niyang makapag 1 year experience sa work niya, nag-open kami may program kasi yung province para kung gusto mo ma-PR. But may yung provincial nominee program. Maraming pathway yung province. I think sa mga ibang provinces, ganun din. Hi, hello po kuya. Hi Ruth, thank you for watching. Thank you din sa pag-mention mo kay Liren Amor. Hindi ko alam kung Liren or Liren, sorry. Yung pronunciation ko sa pangalan niya. So, yun. So, ito yung isang ko guys, nung una. Uy, si Rachel nanonood din. Ito, maganda din journey nito sa PR. So, go-comment ka naman, sis. Kwentong PR tayo ngayon. So, para baka may ma-encourage tayo na, alam mo yun, mga ibang nanonood. So, yun. Ito ako, yung pagkakaintindi ko dati, nakapokus kami sa express entry profile, yung sa federal, yung sa national na draw. Hindi namin alam na yung province pala may mga program para mapalakas or mapaboost yung points, yung score mo sa national draw or sa express entry profile. Sa express entry. So, ang gino-workout lang namin nun, parang dahil yung score namin nasa 400. Tapos si Mrs. close to 400. So talagang akala namin pag umabot kami ng let's say 500, madodraw kami or may chance na kami kahit tumaas ng 25. Hindi, ang late ng chance guys. Correct nyo kung tama yung sinasabi ko. Pero ang late ng chance kasi yung competition sa national, sa express entry, sobrang taas kasi yung mga nadodraw, yung mga kalaban mo, nasa 1,000 points na 900 points, 800 points. Ang magandang tanong, ba't ganun kataas yung score nila? Knowing na, like kami, let's say may edad na kami, pero I would say yung credentials namin, skills namin, competitive siya. So, pero ba't ganun kataas yung sa kanila? Doon ko na-realize din na nakakakuha pala sila ng 600 points. Like dito sa Alberta. Pag na-invite ka ng province, to apply for PR. Bibigyan kanya ng 600 points through provincial nominee program. So, kung 400 ka, o let's say 300 ka lang, magiging 900 yun. Kung 300 ka. So, the next draw, shoot ka na nun, na madodraw. Sure ka na madodraw. Hindi namin alam namin basta pataasan lang sa express entry profile. Ganun pala ganun yung system. So, pero may mga iba may nabubunot na alam ko may kakalala kami, dahil single siya, 500, I think na-draw siya. Siguro dahil sa sa work niya. Yung work niya kasi maganda din. Ayun. So, si Mrs. gumawa siya ng profile niya. So, si Patawaran, iyan, nanonood. So, gumawa si Mrs. ng profile niya nung naka 1 year experience na sa work niya. Gumawa siya ng profile niya sa Alberta, yung Alberta Workers Expression of Interest ng around May. So, tapos, after nun, gumawa mo na siya ng express entry. Same day lang kasi namin ginawa. So, gumawa siya ng express entry profile niya. Tapos, yung sa Alberta. So, gumawa lang kami pero hindi kami sure hindi kami sure kung madodraw ba or hindi. Kung makakaroon siya ng invitation. So, walang kasiguraduhan yung guys. That doesn't mean na nag-create ka ng profile. Yun na kasi yung yung sabi ng mga nauna dito sa Canada.
yung draw, yung process ng pagiging permanent resident dito, hindi siya ganun ka-complicated. Unlike ngayon, kasi dati kahit, ang alam ko kahit anong work mo, ayun, sabi ni nomination from province level bro, ang case namin is automatic kapag full-time sa healthcare, kabilang sa health authority, matic shoot kagad sa nomination, then matic diretso sa PR. So, yun. So sa province no, bro Ian, yung nagkaroon ka ng, parang nakagain ka ng extra points from the province and then diretso na sa PR. Parang ganun ba? Yun. Si Patawaran Ian kasi nasa British Columbia siya. So, medyo hindi ko kabisado yung sa British Columbia. Pero I think halos magkakapareho yung process and yung mga program nila. Iba-iba lang yung tawag nila minsan. Kasi guys, nung time na to, so yun nga, gumawa kami ng profile, gumawa kami ng... Guys, hindi ako just to clarify, hindi ako immigration consultant or expert or a lawyer, mga ganon. This is our based on our experience and own interpretation sa process ng permanent residency namin. So, again, yung information nasa website ng province. Ayun. Sabi niya, 600 points pero hindi na kami gumawa ng express entry ng federal level. PR kaagad E. Oh, mas okay yun, di ba? Parang AOS, no? Ganun, no? No, yam, no? Parang dito, bro, yung mga Alberta Opportunity Stream. Hindi na nila kailangan gumawa ng profile nila sa federal. Doon kami ganun yung ginawa namin. Gumawa kami ng express entry profile. Kasi yung draw namin, I'll share it later. Yung draw namin, gumawa kami ng profile sa province, tapos gumawa pa kami ng profile sa federal. Yun. Pero nakakuha kami ng 600 points like kila Patawaran Iyan. Thank you for sharing, bro. Bro, comment ka lang pag may insights ka pa. Siyempre, baka may mga taga-busy na mga nanonood, di ba? Guys, ito pala, hint sa mga healthcare workers. Talagang pag sila nasa healthcare sector ka dito sa Canada, yung appreciation talaga, kaya nasa priority sector sila. Talagang automatic sila or sure sila na, yun nga, diretso na PR agad sila. Kasi nga, kukunti lang sila. As in, sobrang konti nila. Kung meron mang mga iba, yung ang story naman ng mga iba, wala sila, healthcare yung profession nila, wala sila dun sa, hindi nila trabaho dito yun sa Canada. So, yun yung mga tricky na mga situational din, na situation sa mga tulad nating mga immigrants and yung mga temporary workers dito sa Canada. Pero kung nasa healthcare worker ka, yung possibility is high. So, mag-aantay ka lang talaga and you have to do your part. Mag-prepare ka lang talaga. So, yun nga, gumawa kami ng account namin sa Alberta, sa province, and gumawa kami sa express entry sa yung parang national. So, naghintay lang kami tulad ng mga maraming immigrants dito. Pero guys, wala kaming kasiguraduhan kasi dito sa Alberta, nakakatawa kasi I think way nila yun para i-move yung mga people, yung mga tao sa city, outside of the city. Pag nasa city ka nag-work, eto maganda to bro Ian, ewan ko kung dyan, ganyan din sa BC. May yung point system sa Alberta, pag nasa city ka, pag yung work mo outside of the city of Calgary and Edmonton, yung main city ng province, nandun ka sa mga small community, mas may extra points ka. Kasi point system yung laging labanan. And then point system, tapos yung trabaho. Kung yung trabaho is yun yung kailangan ng province, yun yung mga binubunot nila. So, kailangan nandun mas may advantage ka kung wala ka sa city. Imagine that, nasa small community ka.
or maliit na town ng Alberta, doon ka nag-work. Eh mostly yung mga katulad natin na nag-start ng mga immigrants, nasa city kasi nandun yung opportunities ng trabaho, di ba? So, and wala kang magiging extra points doon. So, may extra points ka kung outside of the city ka nag-work. So, I guess style nila yun, sabi ng boss ko, style nila yan para i-move yung mga i-move yung mga tao outside of the city kasi they want to help the small town or small community as well. So, kaya may points yun. So, kami guys, wala kaming extra points doon kasi wala kami sa labas ng city, within the city kami. Tapos, kung may relatives ka, may extra points siya na yan, no? May extra points din yung guys. So, kaya nga sabi ko kanina, nung gumawa kami ng profile dito sa Alberta, hindi kami sure kung may invite din kami. Kasi yung dalawang yun pa lang, wala na kami. Sumbaga yung score natin. Ilan score natin? Kahit anong gawin natin, hindi natataas no? 52 lang na yun, no? Yun yung score namin sa Alberta. Out of 100. Eh, yung mga dinodraw, minsan 60, 55, 60 plus pataas. Madalan lang yung mga 48, mga 50, mga ganon. Tapos, let's say, nag-draw sila ng 50, yung score na minimum. Tapos, may ano pa yung guys, sa isang taon, may quota sila ng numbers kung ilan lang yung i-invite nila. So, correct nyo guys kung tama, pero alam ko yung ganun siya. So, kung, let's say, nag-invite sila ng 200 lang per week sa isang buwan. Let's say, sa isang buwan. Tapos, yung minimum score, 50. So, pwede kami, may chance kami, 52, di ba? Pero, ang unang madodraw pa rin nun, yung mga may matataas na score pa rin. Kasi kung, let's say, yung may mga score na 50 pataas, nasa 400, tapos 200 lang idodraw nila, ano yung basihan nila? Di ba? Siyempre, ang basihan nila doon yung work. So, kung para-pareho kayong nasa same na trabaho, tapos 200 lang, out of 400 kayo, let's say. So, ang labanan ulit nun, point system ulit. So, siyempre, kung may kapatid ka, may extra points ka, ano ka na nun, nasa 60 ka or 58, mga ganon. So, alanganin na kami kasi 52 lang kami. So, kung yung iba may outside sa city, may advantage ulit sila. So, kami wala kami nun. So, ang hirap nung guys, ang hirap nung madraw. Yun, kasi inaaral din namin para kung makita namin yung yung possibilities namin na may chance ba kami, gaano kalaki yung chance. Mga ganun. So, tulad ng iba, yun nga, nag-antay kami nung after naming maggawa ng profile. Meron na rin akong profile nun guys sa side kay Macy's. So ako nakagawa na ako. Last year pa no, yung mga ganun no. Or last year pa. So hindi ako yung work ko guys, ang category niya, kumbaga may category kasi mga work dito. So yung mga hindi aware na hindi sa Canada, may 0 sa yung pinamataas, tapos 1, 2, 3, and 4 no yam no. Hanggang 4 ba? Yung tier or NOC. So, pero let's say 0, 1, 2, 3. Tapos kung may 4, okay. Nandun ako sa guys, tier 1. Yun yung category kasi yun yung job title ko. So, ano pa ako nun? Siyempre, katulad ng mga international students na pumunta dito, siyempre kaya ka nag-decide kasi chinek mo rin kung kaya mo ma-PR, di ba? So, yung kumpiyansa natin, bago tayo pumunta dito sa Canada, mataas. Siyempre, kailangan ganun yung attitude natin, eh. Di ba? So, feeling ko na talaga, uy, may chance. Bakit hindi? Eh, pagdating namin, yung bago kami nakagawa ng profile, nagpabago-bago yung rules. Naging mahigpit, ano pa ba, parang yung chance mo, or yung chance mo na ma-PR, parang lumiit lalo. Naging mahigpit. So, ibig sabihin yung chance mo na ma-PR, lumiit din. So, talagang yung competition nun, siyempre, pagandahan ng yan. Pagandahan ng, kung matapat ka dun sa mga trabaho na gusto ng province, and ng mismong Canada,
may chance ka. Paano kung wala yung work, wala ka doon? Tapos ang tagal mo na doon sa company. Kasi ganun sila, guys. Tinatry nilang, like ngayon, yung healthcare, sure yun, nandun sa priority. Tapos kung nasa construction sector ka, under priority sector, okay, nandun yun. Yung mga, ano pa ba? Anong tawag sa kanila yan? Kung marunong ka mag-French, di ba, ano? Yung marunong ka mag-French. So, ano din yun, ibang category din yun. So, priority din sila. Kung di ka marunong mag-French. Tapos, ano pa ba? Pag may nakalimutan ako, guys, comment nyo. Yan. Grabe, ang bilis kong magsalita. Nainip na ba kayo, guys? Yun. Tapos, yun, naghintay lang kami. Habang nag-aantay kami, merong one day, isang araw, na yung kaibigan namin, sinare nila to. Nagkaroon yung federal or national level, nag-open sila ng pathway na RCIP. Yun yung, anong tawag doon yung Rural Community Immigration Pilot. Meron ng ganito dati, tinatawag nilang RNIP. Pero nagsara na yun. Ibang naman yun, program. So, nagkaroon ng opening na gano'n. So, sinend sa amin ng kaibigan namin. Tapos, tiningnan namin ni Mrs. Tapos, nagkaroon ako ng interest. So, habang naghahantay kami, nakaisip kami ng backup plan. Ganun. Normal sa atin yan, maghanap tayo ng backup plan, di ba? Hindi tayo pwedeng mag-stick sa isa. Di ba? Kasi kung merong opportunity na gano'n, tapos nararamdaman mo na yung competition is tight. Tapos, syempre, sabi ko nga, pag nagkakaedad ka, yung opportunity din sa'yo, nalilesen. So, yung competition na pupunta sa mga skilled tapos mas bata sa'yo. So, di ba? So, yung chance mo, like I said, lumiliit. So, ang plan namin, mag-asawa, maghanap ng backup plan. Ganun. So, ganun yung ginawa namin. So, kasi ayaw namin umasa sa isang pathway lang, guys. So, nung inaral-aral ko, tapos, yung RCIP kasi, may mga ilang hindi ko sure kung lahat ng provinces ng Canada. Tapos, ang mga kasali dito, guys, yung mga maliliit na town. Yung mga hindi main cities ng province. So, yung mga maliliit na town. So, kung nasa Pilipinas ka, let's say, yung kung sa Luzon, ang main city, di ba, ang Manila, Metro Manila. So, yung mga maliliit na town, kung nasa, yung Nueva Ecija, nandun ka sa mga malalayo. Di ba? So, dito, ganun yung nila. May ganun silang program to help. Ang goal kasi nung RCIP, para ma-boost din yung mga maliliit na community or towns ng mga provinces. Pero iilan lang sila. Tapos, yun guys, nag-open sila ng ganun. Pero, yung mga trabahong pili lang, yun yung mga bibigyan nila ng PR. Direct PR yun, guys. Direct PR pathway yun. So, wala nang yung mga extra points. Diretsong PR na yan. Pag nakakuha ka ng work, tapos, pag nakakuha ka ng work, kailangan mo lumipat sa community na yon or mag-out of wala ka na sa city. So, you have to stay there for 3 years, 2 years, 5 years, alam ko ganun. 3 or 5 years. Pag lumipat ka na, doon palang nila ipaprocess yung PR mo. Then you have to stay there. Gagawa ka ng letter, kung ilang taon ka mag-stay doon. Tapos, may approval din yun, guys. So, akala nung iba pag na-invite na sila or nakuha sila ng trabaho, tapos pasok siya doon sa program na yun, okay na, hindi. I-approbahan pa yun ng parang town, parang may council pa sila doon. Ikukwento ko sa inyo, guys, but may mga idea akong ganun. So, kasi fresh information, talagang ang tawag doon? Galing sa mismong
officer or nagpa-facilitate ng program na yun, yung information na nakuha ko. Uy, comment lang kayo guys. Wala, ang tagal pa nito. Ano oras ba? Ano oras ba ako nag-start? Mga 10 something na. Ayun. So, yun nga, yung RCIP, inaral ko siya. Especially ako kasi si Mrs. noon, buntis na. Buntis na siya. So, buntis na kami noon. So, ako habang nagtatrabaho ako, nakikinig ako ng mga information. Actually, wala masyado kasi walang yung mga yung mga content creator na nagbibigay ng information kasi wala masyado, guys. So, yung mga information, nandun lang sa website. Nandun lang sa website ng mga small town na nag-participate sa ganong program. So, araw-araw ko yun inaabangan. So, araw-araw ako nagbabasa. So, yun ang strategy ko nun. So, yun yung backup plan namin, guys. So, eventually, nag-apply ako. Ang dami ko in-applyan, guys. Nag-apply ako ng yung mga loggers. Ang tawag doon? Kalimutan ko yung term. Parang millwork din sila. So, mga nagtotroso, mga ganon. Kasi maraming ganong work sa mga local, sa mga small town. Tapos, ano pa ba? Marami yung na-plan sa Ontario at sa BC. Kasi dito sa Alberta, isang town lang yung nag-participate. Siguro mga 1 hour from Calgary, from our place to that small town. 1 hour drive. Isang town lang yung nag-participate sa Alberta. Sa BC, British Columbia, marami, tsaka sa Ontario. Meron din sa Winnipeg. Sa Manitoba, meron din. Yun nga, not Winnipeg. Tapos meron din sa Saskatchewan. So, ang inaay ko noon, Winnipeg, kasi may kamag-anak si Miss doon. Pero wala yung Winnipeg mismo. Malapit lang sa Winnipeg. Merong isa 45 minutes, isa 6 hours from Winnipeg. Actually, may in-applyan pa rin ako doon. Kung lilipat kami ng Manitoba, tapos yung layo niya doon sa Winnipeg, sa city, Winnipeg. 6 hours drive. So, very up north siya. Tapos, andit lang ng town. Pero kasi nag-apply ako kasi yung ginagamit ng software din sa trabaho, meron sila. Yun yung gamit nila. So, tinawagan ko mismo yung yung company. Kinulit-kulit ko pa nga eh. I think meron na silang na-hire, pero nagkaroon pa ako ng konting conversation dun sa HR nila. I guess natuloy yung may hinahire nila. Meron silang hinahire talaga. Pero sobrang layo nun. Kung kahit lumipat kami sa Manitoba, sa Winnipeg, sa relatives ni Mrs., 6 hours yun. So, ang plan namin nun, let's say mangyari yun, magstay sila sa Winnipeg, ako doon, tapos uuwi na lang ako. I don't know. Para lang ma-PR kami. We don't wanna go home, basically. So, yun yung mga backup plans namin. Tapos, nung nag-apply din ako sa Ontario. Tapos sa BC. British Columbia yung tinarget ko talaga. Tinambayan ko talaga yan. Kasi maganda yung British Columbia. Maganda yung weather, maganda yung lugar. May ina-applyan ako like 6 hours from Calgary, ganun. Pero British, ibang province na siya. So guys, may one time nag-apply ako doon sa company na yun. After an hour or 2, nag-reply yung company. Kasi nga, parang same industry, work ko dito. Saka yun, same industry. Hindi siya kilala ng work ko. Kumbaga, ibang kumpanya siya na hindi sila magkakilala. Pero same industry, parang nang ginagawa. Kailangan nila ng naghahanap sila katulad ng ginagawa ko, yung position ko. So, in-applyan ko yun. So, after 2 hours or 1, nag-email, guys. Akala ko, lang. Well, tulad din ng iba, baka sakali lang din ako. Kung magkaroon ng opportunity. Bakit hindi, di ba? So, oy, si Louie nanonood from the Philippines. So, nagkaroon ako ng offer. So guys, yun yung parang nung nagkaroon ako ng offer, kasi sure na yun, malaki na yung chance mo na mapi-PR ka na, hindi ka na mag-aantay na ma-draw, ng mga ganon. Diretso kasing PR yun, process ng PR. So nakuha ko ng invite, guys.
na-invite ako. Sobrang tuwa na namin kasi answer prayer na namin yun kasi mapi-PR na kami no matter what. But yung challenge doon, yung the whole family has to move in there in British Columbia, sa Vernon. So yung Vernon guys, ang ganda ng lugar na yun. I think merong series sa Netflix. Doon yung setting, ang ganda. So, syempre, wala kaming offer sa Alberta. Nagkaroon kami ng offer doon. Nag-plan na kami ni Miss. Pinaplanuhan din namin. Hindi kami nag-yes agad. Pero, yung heart namin is we have to go there. Kasi mapi-PR kami doon. We cannot wait kasi nga, yung time na yun, parang may 2 years na lang kami. 2 years na lang na yun, no? Bago ma-expired yung permit natin. Bago maubos yung permit natin. 2 years. Kasi less than, 2 years na lang. So, kasi 2027 may expire yung permit namin. So, next year, kung hindi kami na-PR, next year, expired na yung PR, may expire yung PR namin. So, guys, siyempre, tuwan-tuwa na kami ng guys. Talunan na kami. Ay, di pala makatalon si Miss Buntis. Pero tuwan-tuwa na akong guys. Pero ang nun, kailangan namin lumipat sa Vernon, British Columbia. So, na-initial interview ako online, video call. So, mga inabot ng mahigit 1 oras. Tapos, akala ko noon, after ng interview, wala lang. Akala ko, tinry ko lang, nag-commit lang ako na mag-ano ako ng interview sa kanila. So, yung nag-interview sa akin, 3. Yung 2 mag-isang may-ari, tsaka yung parang kanang kamay. So, in-interview ako, guys. So, after ng interview, hindi na ako nag-expect. Though maganda yung conversation namin. Siyempre, parang job interview yan. So, you have to do, kailangan mong galingan. So, tinry ko yung best ko. So, pero hindi ako nag-expect talaga. Kasi nga, yung inisip namin yung paglilipat. Mga ganun. Ay guys, correct niyo pala ako. Hindi pa pala ako sure nun. Naka-receive lang ako ng invite na interview. Sorry. So, yun? Mali yun. Hindi pa sure pala nun. Na-invite lang ako, nabunot lang ako for schedule for interview. So, wala pa yung sa pathway mismo. Pero chinek ko kasama sila sa mga companies na nag-participate dun sa RCIP. So, yun nga, na-interview ako. So, hindi ako nag-expect na tatawagan nila ako. Interview ako ng Friday, tinawagan nila ako ng Monday. Ulit, nag-email ng Monday. Tuesday, nag-email ng Monday. Tapos, gusto nila akong makita. Gusto nila akong pumunta doon, personally, for final interview. So, lilipat ako. Kailangan pumunta doon ang layo guys, 6 hours drive. Kung magda-drive. So, ang nun, binigyan nila ako ng option na kung gusto ko mag-drive, sagot nila ang gas, sagot nila ang accommodation ng hotel ng 2 nights. 2 nights or overnight. Overnight lang. Or I think 2 nights kasi hindi na ako pwedeng umuwi ng hapon nun eh. So, naintindihan nila. So, or pwede ako mag-aeroplano, pupunta ako ng 1 araw doon. Sagot nila din, pwede ako through plane, papunta pabalik. Sagot nila yon 1 day lang. Pero kung magdadrive ako, Sabado nila ako interviewin. So guys, pumasok pa rin sila ng Sabado. Para lang interviewin nila akong 3. So wala silang pasok ng weekend. So in-interview nila ako. Nag-usap kami ng 3 oras sa interview. So officially na hire ako. So yun yung time na sobrang excited namin guys. Kasi kasama ko yung family ko parang at the same time, nagbakasyon na rin kami. Road trip namin yun. Buntis pa si Mrs. nung guys. Nung time na yun. So, ayun, to cut the story short na hire ako. So, nag-process na, undergo na yung process. So, binigay ko na yung mga documents ko. Tapos, nakiusap lang ako noon pala. Kasi that was, September, mga ganun. First week of September. Mga anak si Mrs. ng
ng September katapusan. Yun ang schedule niya. Pero napaaga ng 2 weeks. So, nausap ako na November na lang kami lilipat. Guys, imagine yun. Bagong panganak tapos lilipat ng province. Ililipat mo lahat yung gamit. I don't know kung kaya namin noong time na yun yung mga worries namin, yun yung mga concerns namin. Na kaya ba namin lumipat. Tapos kakapanganak lang ng misis ko. By that time kung lilipat kami. So, yun yung yun yung mga anong tawag doon yan? Mga considerations namin. Pero decided na kami, guys. So, nag-iusap lang kami na dito muna mga anak si Mrs. sa Alberta. So, after niya mga anak, after a month, we will have to move there. Pero habang nag-work na ako sa kanila, tapos gusto na nilang i-process yung papel right away. Ayaw na nila maghintay ng probationary. Yun pa din yung risk, guys. Under probationary. So, pwede mo pang pag lumipat ka doon, hindi ka sure na i-hire ka nila kung hindi ka mag-perform, hindi ka nila magugustuhan. So, ang hirap doon, guys. But there's always a risk na yung may risk doon sa mga decision na pwede mong gawin talaga. Pero, you'll never know until you try it, di ba? So, yun. So, nag-resign na ako nandito sa company. Bigla na ako nag-resign kasi nga, I have to move. So, we have to move. So, yung boss ko, naman siya, parang tagal ko na, yun, no? Malayo pa. O kakampisa ko lang yan, no? Around 10. 41 minutes pa lang pa. Excited kasi ako, guys, mag-share. So, nagpaalam na ako dito sa company ko dito sa Alberta. Nag-resign ako sa... Tapos, syempre yung boss ko dito na hindi siya natuwa, syempre. Pero ang ginawa ng boss ko dito, guys, nag-hire siya ng lawyer. So, nag-hire siya ng lawyer. Para just, sabi niya, wag mo muna tanggapin yung offer, sabi niya. Kasi I have to, nagpaalam ako tapos, pero hindi agad ako, di ko pa tinatanggap yung offer noon that time. Pero, sinend na nila sa akin yung offer. Pero, yung decision talaga namin, we have to take it. Kasi nga, hindi kami mag-PPR. So, marami rin kaming kinausap na tao, ng mga kaibigan namin. And, yun din ang advice nila. Isa to sa mga nagustuhan ko nag-advise very wise tong tao na to, sabi niya sa akin. Sabi niya, bro, you have to go there, sabi niya ganyan. Kasi, it doesn't matter kung ano yung work mo dito. Ngayon, sabi niya, kung maganda yung trabaho mo, let's say, malaki yung sahod mo, tapos ganyan. Pero kung at the end of the day, at the end of your contract, your permit, hindi kayo ma-PPR, uuwi kayo ng buong family mo, sabi niya ganyan. So, yan, sabi niya, kunin mo na, sabi niya, kahit malulungkot kami kung lilipat kayo, kunin mo kasi for your family, sabi niya. So, guys, and ganun din yung advice ng mga kaibigan namin na iba, ng mga close friends namin. We have to take it, kasi nga, sobrang yung taas ng competition, guys, hindi na namin alam kung hindi namin kukunin yung opportunity na to. Hindi namin alam kung ma-PPR pa kami aside from that opportunity. So, yun, nagpaalam ako sa boss ko. Nag-hire ng lawyer, immigration lawyer. Puti siya, so, nag-meeting kami. So, dinelay ko ng konti, mga ilang araw. Understandable naman dun sa, lilipatan namin kasi nga, nakita nila yung relationship ko sa boss ko dito. So nag-hire sila ng immigration lawyer, kinausap kami, nag-meeting kami, yung boss ko tsaka yung immigration lawyer. Nagulat yung boss ko kasi sinagot ko lahat yung mga tanong. Actually, yung immigration lawyer, nagkamali pa siya. Nung sinabi kong RCIP, sabi niya, oh, that one is closed already. Sabi niya gano'n. Ganon. Sabi ko dun sa immigration lawyer, nakakapagtaka kasi hindi niya alam. Yun yung doon tricky. Ayoko magbigay ng bad impression sa mga immigration consultants or mga lawyers. Siyempre, expert sila, mas alam nila yan. Pero nagtaka lang ako kasi nga, kahit yung boss ko, kausap namin yung lawyer over the phone. So kami dalawa ng boss ko nagtinginan kami kasi kinorek ko yung lawyer.
Hindi tayo nagmamarunong. Sabi ko, yung RNIP, dati pa yun, that was years ago, na program, and na-stop na yon, close na yon. Yung RCIP, bago siya. So, hindi niya aware. Hindi siya aware. So, nagulat kami parang ng boss ko. So, parang, tapos, ang sabi ng lawyer, sabi niya, chinek niya, so parang naghintay kami ng ano. Kinonfirm niya. Yes, sabi niya, tama si Jim, sabi niya. So, sabi niya doon sa boss ko, he needs to go, sabi niya. He needs to go there for them to get their PR, sabi niya. Kasi ngayon, ewan ko dati, walang authority yung employer mo to, wala siyang power, basically, na mapa-PR ka. Pero ang kaya lang niyang gawin is to support you pag ikaw yung na-draw. Kumbaga wala silang plus. Like katulad sa Pilipinas, kung yung boss mo, tatawagan niya yung senador kung kakilala niya, or yung president, or yung sa immigration, tatawagan niya para walang ganun. Wala siyang authority. So, ang participation lang ng employer is yung mga documents na kailangan niya i-provide pag na-invite or na-invite yung employer o yung applicant. So, yun. Sabi niya, kung mag-stay si Jim, sabi niya, hindi niya kukunin yung PR, yung offer sa BC. Ang kaya lang gawin, again, yung other options na kaya lang gawin ng employer, pwede niya akong bigyan ng permit. Temporary lang, which is yung LMIA. So, parang labor market, something. Pero, ang deal doon, ngayon guys, hindi ko alam pero last year, sabi ng lawyer na to, sabi niya, pwede mo siyang bigyan ng ganon kung hindi siya ma-PR. Pero sabi niya, you have to prove na hindi ka makahanap ng katulad niya dito within the country. So, kailangan niyang i-post yun. Kailangan ng company mag-job post na sa job banks, sa mga job sites. Tapos yung process matagal. So, I think okay pa rin kung hindi kami alis. Yun yung nakikita namin. Pero hindi yun sure. Yun yung doon. Kasi yung process matagal na rin. Hindi na siya katulad ng dati na weeks lang. Pwede ka nila mabigyan ng extension or permit. Months yung iba guys. So, ilang months. So, syempre ayaw din namin ng ganon. Meron na kaming opportunity na ma-permanent. Tapos, nag-risk kami ng risk na maging temporary na hindi namin alam. So, yun. So, na-realize ng boss ko, sabi niya, gusto ko lang naman malaman kung may pwede pa kaming gawing paraan, sabi niya. Para hindi ka na mag-move. So, pero wala talaga. Hindi niya kami kayang bigyan ng PR. Unless mabunot kami through my job on his company. Pero wala siyang power. So, yun. Tinanggap niya na yung guys. Ang sabi pa niya, kung lilipat ka na, sabi niya, tutulungan pa kitang ihatid. Sabi niya, kasi may mga malalaki kaming van, yung company. Sabi niya, huwag ka na mag-rent ng U-Haul or yung mga movers or yung courier, parang ganun. Para hindi na kami. So, sabi niya, kung walang available na driver, I'll drive with you guys. Sabi niya, ihatid ko kayo doon. Sabi niya, it's a 6 hours drive, sabi niya. So, parang mangyak-ngyak na ako. Parting ways na namin yan. Yun, guys. So, natuwa pa rin ako kasi nag-offer siya ng ganun. So, ngayon, nagpaalam na ako dun sa BC na I'll take the offer. So, excited na rin sila. So parang meron lang akong isang buwan bago inantay lang namin mga anak si Mrs. that time. Tapos, after a month, November 1st talaga, nandun na kami sa BC. So, siyempre guys, paglilipat ng province dito guys, hindi siya katulad ng I don't know, sa Pilipinas. Dadali mo lahat ng mga kagamitan mo. Lahat. Kung ano yung pwede mong dalhin. Kasi lilipat ka ng province, di ba? Tapos buntis pa si Missy, so may madaming gamit ng baby. And hindi pwedeng ma-stress ang mga buntis. Tapos yung healthcare din, medyo maghanap ka ng doctor doon. So, may mga iba pang considerations. So, yung mga nasa Canada, alam nila to, yung bumug ka ng province, maghanap ka ng family doctor mo and so on and so forth. Mahabang proseso yun guys, so hindi ko na i-detail yun. So, challenge yun sa bagong panganak. Imagine mo yun. Tapos sa nanay din na bagong panganak. And may baby.
Imagine mo, ibabiyahin mo yung 1-month-old sa drive, long drive for 6 hours. Di ba? Nakaupo lang sa car seat. So, yun yung mga naisip namin na sobrang magiging mahirap. Pero, sabi na, we have to take it kasi nga, it's for the future of our family. Kailangan naming ma-PR. So, yun. Nag-prepare, yung mga documents, niready ko na, binigay ko na dun, Actually, nagmadali yung employer. Madali yung employer dun sa BC na kunin lahat ng documents. Kasi usually, ang rules ng company nila daw, may may 3 months probation. So, I have to go through to that probationary period. So, kung hindi nila ako magustuhan after 3 months, let's say may mangyari, kahit magustuhan nila ako, nagkaroon ng problema yung company. Wala. Stuck kami doon. We have to move. 2 years, almost 3 years na kami nandito, we have to move to another province, di ba? Wala akong kakilala. Mag-establish ko ng bagong kaibigan, di ba? So, yun. Wait lang guys, compose ko yung sarili ko. Nakapagod magsalita. Parang naiinip yung music, excited siya. Nihintay niya kasi yung turn niya. Pero sa akin muna, guys, So, yun, nakausap ko, everyday may, emails ako sa, dun sa lilipatan ko. Actually, nag-work na ako noon. 2 pa work ko noon. Tapos, mga anak pa yung miss ko. Grabe yung, noon, yung time. Yung business and, basta, nagpatong-patong na lahat, guys. Masaya kasi mapipiyar na ako, pero sobrang, exhausting yung pagdating sa pakiramdam sa katawan. So, nagtatrabaho na ako doon. So, nung parang 1 week pa lang ako nag-work, sabi nila, we have to skip sabi niya ganyan nila, yung probationary period. I-hire ka na agad namin, sure na kami, ganyan, sabi nilang ganyan. So, kinuha na lang yung mga documents, yun nga. Nagmamadali na sila. May mga pa doon guys may mga, actually meron pang mga ibang nangyari doon, Yam, no? I-share ko ba? Mahaba no? Hindi na, no? Doon sa RCIP. So, ang grabe doon, nagulat kami talaga. Basta may mga nangyari, i-DM ko sa inyo pag kung interesado kayo. May mga nangyari pa doon na talagang namangha kami talaga na alam namin na ito na yung pinangako ng Panginoon sa amin na ito na yung pinagdarasal niyo na ma-PR kayo. Tapos ang dami pang twist from that part pa lang. Pero hindi ko na di-detail kasi sobrang lalim niya. Baka hindi niyo din yung mga hindi aware or wala sa Canada, hindi din niyo ma-appreciate. So, yun nga. Ready na kami. Nagbabox na rin ako nun, guys. So, November 1 kasi target namin mag-move. So, September na yun na sinabi nila hindi na ako magpo-probationary. So, talagang gusto na nilang i-process yung permit. So, ang matindi nun, guys, yung boss ko, syempre, bago ako mag-move doon, kailangan mo humanap ng tirahan. Yung boss ko dapat doon sa BC, siya yung representative ko. So, naghahanap ako ng mga rental na properties. Tapos sila yung pumupunta yung guys, yung mag-asawa, yung may-ari ng company, para i-check yung bahay na titira namin. Kasi gusto din nila secure yung saan kami mag-stay. Kasi nga, bagong panganak, tapos may baby, tapos para hindi maapektuhan yung pagtatrabaho ko. So, ganun sila guys, yung mga Canadian, ganun sila, guys. Imagine mo, pag may nakausap akong realtor or property manager, sabi ko, hindi ako makakapunta ng viewing. Paano yan? Sabi niya, you have to be here. Sabi niya ganyan. Sabi niya, so I know someone to go there to check. Ayaw nilang kung akala nila kaibigan ko lang. So, pag pumunta doon yung tao, di nila, yun yung boss ko, employer ko. So, nagugulat sila. So, yung employer ko, nagbi-video, parang nag-house tour siya sa akin. So, sinisinid niya sa akin lahat yun, guys. Grabe yung favor nung time na yon. Imagine mo yung mismo may-ari ng company. Siya yung pupunta doon para i-check yung bahay. Kung, this is good, Jim. Ganyan-ganyan. Ganun, guys. Ganun, super, talagang excited na rin kami nun. Kasi nga, this is it.
nakita namin na sobrang bait nung magiging employer ko. Tingin ko mo, ano din sila. Kisyano din sila. So, talagang isa din yung bonus. So, yun. Ito na tayo sa magandang part, guys. Yun nga, nakabalot na lahat. Ready na kami dito, guys. Pinintura ko na yung nirerentahan namin kondo ngayon dito. Para makuha pa rin namin yung deposit. So, nirepaint ko na to. Nagpuyat-puyat na rin ako dito. So, inayos ko na. Parang bago din siya ulit. Tapos, so, nanganak na si Mrs. Nanganak siya ng September 19, or 19. So, makauwi na kami ng bahay. So, yung boss ko, nandun na kami sa transition na may na-hire na kami nakapalit ko. Kasi tinitrain ko sila. May Friday yun eh. October 3, no? Nag-message ngayon to si Mrs. Guys. So, ready na kami, guys. Yung mga documents, pinaprocess na nung, may-ari, dun, yung company dun sa BC. Okay na yun. So, nag-aantay na lang kami ng November 1. So, October 30, yun yung araw na magbibiyahe na kami. So, October 3, naka-receive ng napakagandang email yung misis ko, guys. Guys, yung time na to, yung misis ko hindi nagtatrabaho kasi naka-maternity leave na siya. Tama na yun, no? O kasi nanganak na siya. Naka-receive siya ng invite, guys, dito sa Alberta na hindi namin ina-expect kasi sobrang baba na. So, yung time na yun, nag-draw yung province. 51 ba yan o 50? O 52. 52 yung minimum score, guys. And nabunot siya dun sa trabaho niya. Kasi nga yung trabaho niya, isa din sa mga priority. Pero, like I said kanina, kahit nasa priority ka, kung yung score mo hindi competitive, kasi may mga pattern na kami tinitingnan, yung mga dinodraw nila, above 52, yung iba 60. So, wala kaming chance talaga. Ay, wala pala. Hindi, tapos biglang nag-update. Nasa priority. Kasi nasa tech pathway eh. Nasa priority siya. Yung nawala, yung architectural technologies. Pero yung drafter, hindi. So, nabunot niya. So, yun guys, nabunot siya. Isa na naman pagsubok. Guys, yung mindset ko nung time na yun, kasi nga pumunta kami doon, ang ganda ng lugar. So, yung isip ko, nandun na yung isip ko, ini-imagine ko na yung pamumuhay namin doon. Yung isip ko nandun na, kalahati. Nandun na, nauna na. Tapos nag-work na rin ako doon. Online. So, inaantay lang talaga namin yung time na yun. So, tumawag ngayon yung isa dyan, yung pag-ibig ko. Naka-receive ng email. Tumawag sa akin. Ang pagkakamali ko nung guys, sinabi ko agad sa boss ko dito. Tuwa-tuwa din naman yung boss ko. So, pero hindi pa kami sure guys nung mag-i-stay kami or mag-move, mga ganun. No? Hindi pa ako decided, pero si Mrs. ko talagang heart niya dito sa Alberta talaga. So, pinagdasal niya rin talaga yung guys. Ayun yun, mas malapit talaga siya. Dininig yung panalangin niya guys. Kasi nga, buntis yung Mrs. ko noon that time guys. October 3. Kakapanganak lang niya, 2 weeks pa lang siyang nanganak. Cesarean pa, guys. Kayo ba kaya niyong lumipat ng ibang bayan? Diba? So, let's say kaya niya, paano yung baby? Diba? Wala siyang doctor pa, maghahanap ka pa doon. Hindi katulad siya sa Pilipinas, guys, na pupunta ka lang sa hospital, may mag-enter. Hindi. Kailangan may designated kang doctor. Family doctor. Mga ganon. So guys, na-draw siya. So kami naman guys. Na to? 3 linggo na lang to guys bago kami lumipat Palipat na kami, nakabalot na. Yung natitira na lang na hindi nakabox, yun yung mga pang-araw-araw namin na yun na lang yung mga sinusuot namin. Para hindi na kami magbalot. Kasi nga, syempre, ako lang mag-isa na pwedeng magbuhat. Si Mrs. hindi pa that time. Grabe, guys.
Alam, ang laking plot twist talaga nun, na-invite pa siya dito sa Alberta. Paalis na lang kami. Kasi sure naman din yung lilipatan namin, mapi-PR na kami. Yun yung ano doon. Kaso, yun nga, lilipat ka, ang laking adjustment na naman. Wala kaming kakilala, bagong lugar. Pero sanay na kami kasi ilang beses na kami nag-restart sa buhay namin. Pero yun nga, siyempre ayaw na rin namin, pagod na kami. Yan, hindi na rin kami bata, di ba? So, tapos may bago pang bata. Ano bang ginawa natin? Basta sobrang saya namin nun. Di agad nag-sink in sa akin, guys, to be honest. Si Mrs. Siyempre, siya yung pinaka-excited. Hindi agad nag-sink in sa akin kasi, guys, sabi ko nga kanina, yung employer ko dun sa BC, lahat ng unexpected na pwede nilang gawin sa employer, ginawa nila. Sila na yung naghanap ng bahay. May ano pa ako, guys, moving allowance. So, lahat ng mga gagastusin ko sa paglilipat, sagot nila yun. So, ang challenge ko nun, paano ako magpapaalam? Paano ako sasabihin na ika-cancel ko na? Pinrocess na nila, guys. Kayo ba, guys? Ano bang gagawin nyo? Totally ba kayo? Mag-i-stay kayo. Kung kayo nasa sitwasyon ko, let's say walang buntis, walang bagong panganak. Comment nyo naman, guys. Totally ba kayo lumipat ng ibang... Kasi guys, dito, pag sinabi mong province, sa Pilipinas to, ang ano nito, parang ibang bansa ka, lilipat ka ng ibang bansa. Ganun siya kalayo. Grabe. So, nung time na yun, ano bang gusto kong sabihin? Siyempre, nag-celebrate kami ni Mrs. na grateful kami. Nagpasalamat kami sa, kay Lord talaga na, Lord, okay na yung isa, tapos meron pa, may mas maganda ka pa palang plano sa amin na hindi namin in-expect na, and hindi din namin deserve yun, guys, kasi, alam mo yan, sino ba kami? Para, nakuha na namin yung, akala namin yun na yun, pero, grabe yung blessing na yun, grabe yung moment na yun na, yung revelation na yun, yung good news na yun. Pero guys, ito yun, the next Monday, hindi ako tumawag ng Monday, ang alam ko. Tumawag ako Tuesday. Kasi ang Monday sa construction is, it's chaotic, you'll never know what's going to surprise, what surprises you can have on Monday. So tumawag ako Tuesday. So, tumawag ako Tuesday. Hindi ko alam kung paano yung... Kulang na lang, lumuhod ako over the phone. Sobrang... Nahiya ako nahiya ako kasi sobrang nag-effort din sila. Nag-invest sila ng oras. In-interview nila ako in person ng weekends, ng 3 oras, silang 3. Hinatid pa ako nung mismong may-ari hanggang sumakay ako sa sakyan namin. Ganon sila katindi, guys. Tapos, nung nagpaalam ako, sabi niya, nagulat din sila. Nagulat sila. So, sabi niya ganyan. Sabi nung si Heather, sabi niya, I don't know, Jameson, sabi niya ganyan. I don't know, James, sabi niya. You are very special, sabi niya ganyan. And sabi niya, you are a man of God. So, talagang, kung yun yung plano ng Panginoon sa'yo, sabi niya, hindi namin siya pwedeng pigilan, sabi niya. If you have to stay there with your family because of your situation, yun ang sabi, guys, Hindi man lang nagmura, nagalit, or, kasi gumastos sila, guys. Yung papagpunta namin doon, sinagot nila yun nung nag-visit kami. Di ba? Guys, hindi man, siguro upset yun, siyempre, dahil as a professional, sinabi nila na gano'n. Pero, para wala na akong hindi na ako masyadong mag-isip. Para hindi din ako mag-guilt trip na gano'n. Mag-guilty. Pero for sure na-disappoint sila. Kasi yung may-ari mismo yung asawa, talagang, bago yung tinur nila ako dun sa office nila, bagong gawa yung office ko, mga gano'n. Minadali pa nila matapos. So, hindi ko talaga lang
ganun talaga nung guys, yung perfect word kung paano ko ipapaalam. Basta sinabi ko na lang, naka-receive ng PR dito si Mrs. sa Alberta to apply. Sabi ko ganyan. So, and our decision is, we thought about it for the whole weekend, ganyan. We consult people, we consult our friends. Guys, yung mga kaibigan namin guys, dito pala, sa Alberta. Parang yan, parang send-off party. Talagang sinend off na nila kami. Masaya na silang aalis kami sa... May pa-dinner. Basta nag-party kami noon. Yung, may gathering kaming ginawa. Silang ginawa para, alam mo yun. Tapos, during the party, nung send off na nila sa amin, may mga plans ito yung bago namin ma-receive yung invitation kay Mrs. Yung mga plano na nun na pupunta sila sa lilipatan namin, summer, magka-camping, ganyan. Pupunta sa beach, mga ganon. So, may mga initial plans na ganon, guys. Sa mga nakakalam na lilipat na kami. Ganon. Excited na rin sila. Kasi siyempre may PR kami, pero malungkot sila, alis nga. Pero pupuntahan nila kami, guys. Ganon. Tapos may one time pa na isa doon, yung kapatid nating si Ian. Sabi niya, paano yan? Jim, kung biglang 2 weeks na lang, ganyan, paalis na kayo. Naka-receive pa kayo ng invite. Hindi na namin in-entertain yun, guys. Hindi namin in-entertain yun. It so happened tong si Ian, nag-prophesy siya ng ganun. And akala namin, wala lang. Pero natandaan ko yun, siya yung unang naalala ko nung naka-receive ng invitation si Mrs. Kaya nung nalaman niya, siya din nagulat. Kasi wala man daw siyang intention na alam mo yun, yung palipat na kami tapos gigil trip mo pa kami. Walang ganon. Ang sinabi niya lang, paano kung makareceive pa kayo ng invitation dito sa Alberta ng like 2 weeks from now bago kayo lumipat. Guys, 3 weeks bago kami lumipat, naka-receive. Ganon yung plot twist na nangyari. So, kumbaga, ready na kami talaga. As in, yung landlord ko dito, guys, ito pa yung nangyari. Yung landlord namin, ready na rin siya maghanap. So, sabi niya, baka may kakalala ka, ganyan. So, naghahanap din siya. So, buti na lang, wala pang May nag-view na nun, Noyam, no? Isa, no? May nag-view na dito, guys, kasi nilinis ko na yung bahay. May nag-view na. Kasi para kailangan, hindi mabakante yung unit. May nag-view na, guys. So, kinancel din niya yun. Sabi niya, ayaw namin kayong umalis din, sabi niya. Kasi gusto nila kami yung, tenant nila. So, mas natuwa sila. Imagine. Tapos may bahay na kami lilipatan sa BC, guys. Kinancel ko din yun. Nakapirma na ako ng kontrata. Ang daming nun. Pero yun yung mga easy part na lang para sa akin. Kasi, yun nga, si Mrs. hindi niya na lumipat. Hindi na namin lumipat. Si Mrs. yung mas talagang, may malaking concern sa yung baby. Ayun guys, nag-unbox ulit ako. Dapat pala binidyoan ko. In-unbox ko ulit yung mga nakabalot na. Yun. So after nun, nung invite kami ng October 3, ang bilis din namin kasi PR ready kami yung mga documents namin, guys. Ito yung isa sa mga strategy namin bago kami pumunta sa Canada. And thankful kami dun sa mga nag-vlog before, yung mga nasa social media na pag mag-move ka dito, as an international student or temporary work permit, kailangan yung mga documents mo, dala mo na. Konti na lang yung lalakarin mo. Like yung NBI, police clearance. Pero the rest of your documents, dapat dala mo na yan. Kasi walang expiration yung mga yun. Pero lang yung sa educational, yung ICAS or ECA. Pero the rest, yung mga personal documents mo, dapat ready na yan. Dala na namin yan, guys. Ready na kami. So, October 3, naka-receive ng invite si Miss. Kung kaya nga namin nun, October 4, kung wala lang kaming kailangan sa employer ni Mrs., mapapasa na natin, no?
puyat kami nun guys. Dahil sa sobrang tawa namin. Puyat na puyat kami nun. Wala kaming, nun, hindi kami matalo ng antok nun. Kasi, nasa computer kami dalawa. Nagre-ready kami ng mga documents. Kasi may checklist. So, kinlik na namin yung link. Yung iba, ang kasi doon, pag naka-receive ka ng invite sa Alberta. So, naka-receive pala si Mrs. ng invitation sa Alberta under Tech Pathway Express Entry. Yun. So, yung iba guys, ang strategy ng mga iba, may checklist kasi na pwede mo makita sa website. So kami, hindi nila kiniklik agad yun kasi may 15 days ka bago may-click yung link na yun. So pagka-click mo dun sa link, may 30 days ka para i-ready mo yung mga documents and ipasa mo sa province. So may 30 days ka to gather all your documents. So kung hindi ka PR ready, kung may mga nakalimutan ka sa Pilipinas, you have to bring them. So you only have 30 days, guys. Ganon. So, nung time na yun, na-receive namin October 3, parang gusto na namin ipasa ng October. Pero dinouble check pa rin namin. Hindi kami padalas-dalas. Yun yung sinasabi ko lang, yung sobrang excited namin, gusto na namin ipasa kasi nga yung mga documents namin is ready. Pero may kailangan kasi sa employer niya. And by that time, weekend na yun. So, we have to wait for Monday or Tuesday. Mga ganon. So, October 9, pinasa na namin yung mga documents sa Alberta. Tapos, November 18, na-approve na yung application namin sa Alberta. So, yung express entry na profile ni Mrs. na for federal or sa national, nagkaroon agad siya ng 600. Actually, mas mataas pa yung points ko kay Mrs. guys. So, wala yan sa mga mag-asawa na nag-aasaran na mas may malaking chance yung may mataas na score, wag kayo. Si Mrs. ko siyang na-draw, hindi ako. 'Di ba? So, so, grabe yun. So, mga less than 400 siya. So, wala nang magmamatter yun pag may 600 ka na kasi almost 1,000 na yung points niya. So, nakuha niya yung 600 points ng November 18. So, after November 25, nagpasa na kami ng mga document. Yun, pag after mo pa lang may ilang days ka din na yun, 45 days ba? Sa express entry, para may ipasa mo yung documents. Wala naman. Wala ba 60 days? Hindi ko, guys, quote nyo, huwag nyo i-quote. Isend nyo yung information kung, yung pag nasa express entry ka na, ilang days. Pag na-invite ka na sa express entry, ilang days meron? Ang alam ko, 60 or 45. 60? Mga ganon. So, 60 days. Let's say 60 days. 2 months. Para i-gather mo yung mga documents mo. Ibang documents na naman yun. Hindi naman iba. Yung mga personal documents na pinrepare mo dun sa province, yung iba, meron din sa federal, sa national. Pero, dun mo na i-gather yung police clearance, NBI, ayun yung mga work history mo, ayun yung mga travel history mo. Lahat yun, guys. So, lahat kami na may documents kasi nga international student. Pinrepare na namin dati yun. DIY lang pala kami, guys. Wala kaming consultant. So, and these are all based on our experience. Yun. So, nagbasa lang kami, guys. Pero hindi ko kayo discourage na huwag kayong pumunta sa consultant. Siguro, ang point ko dito is, lahat ng information na meron yung mga consultant, pwede rin nating ma-access. Yung mga news na ginagather nila, pwede rin nating ma-access yan kasi nasa Twitter or X lang yun eh. Nandun lahat yun. Yung dating Twitter. Or sa website mismo ng government. Nandun lahat yung information. So, kung may time kang magbasa, mag-aral, and i-interpret mo yung mga information, kaya mo. Kasi marami din nagdi-DIY, guys. Unless, mas maganda pumunta kayo sa consultant din talaga or immigration lawyer pag unique yung situation nyo or medyo tricky yung situation nyo. So, wala akong mga masyadong alam na ganito eh. So, kung tricky yung situation nyo, might as well go sa mga experts. Kasi yan sila. Guys, trabaho nila yan. So, araw-araw nilang tinitingnan yan. Di tulad ko na
nung nag-a-apply kami, dun lang ako maraming time. Pero sila, yun ang trabaho nila. Yun ang trabaho nila. So, yun ang, yun ang ma-advise ko sa kanila, sa inyo. Kung very, unique yung situation nyo, go with them. Pero kung like katulad namin na normal lang na situation, lahat ng information guys nasa website. Walang sikretong information, I believe, na hindi mo pwedeng ma-access, na yung mga consultant lang ang pwedeng ma-access. So, kung meron, siyempre maraming mag-aalsa dyan kung meron silang sariling access, di ba? Kasi lahat dito is maki-access mo kahit sino pa ng mga information sa government, especially sa immigration. Yan. Kampaying pa nito. Painit. Thank you. Tuyo na lang muna ko, guys. Hindi gusto ko. Lagyan mo lang to. Okay lang ba? Thank you. So yun, guys. Yan. Yung advice ko lang din siguro, wala akong walang advice sa mga consultant. Basta sila, mas magaling sila kasi trabaho nila. So ito yung ito lang, based on my experience. So yun. So, nung time na to, sunod-sunod na yung proseso namin, guys. So, October 3, naka-receive si Mrs. ng invitation sa province. October 9, nagpasa kami sa province. Tapos, November 18, nakuha na namin yung 600 points na nag-update na dun sa express entry profile namin. So, November 8, 7 days lang, guys. Usually, hindi ko alam kung 45 or 60 days yung palugit sa'yo to prepare all the documents. Inabot lang kami ng 7 days. Pinasa na namin. Hindi dahil nakikipag-unahan kami sa iba. Gusto lang din namin i-secure yung spot namin. We'll never know what's gonna happen kung ipoprocrastinate mo pa or dinidelay mo pa. Diba? The opportunity is already there. Wag kang papatay-patay. Diba? Yun. So, November 25, na-invite si Mrs. agad nun. 1 week lang. Na-invite siya sa Yun nga, na-invite siya sa hindi pala. So, 1 week lang, nung nakuha niya yung 600 points, na-invite agad siya sa federal, sa express entry, na mag-apply na siya ng PR. Yun. So, December 10, so ilang days yun? 2 weeks? 2 weeks no yan. December 10, 25, 30. Yes, let's say 2 weeks or 15 days. Nagpasa na kami ng mga documents. Yun. So, may nakakatawa tayo. Nagpasa kami. So, January 23. So, ang saya ng Christmas namin nung guys kasi excited na rin kami. Alam namin, mapi-PR na kami. Sure na yung namin, confident kami na mapi-PR na kami. Kasi nagpasa na kami. And nagtanong-tanong din kami sa mga nauna sa amin. Sabi nila, malapit na yan, so you don't need to worry about it. Just do your part. And maging smooth lang yung process. So, ang pala guys, pwedeng mapatagal yung process nyo kung may mga documents kayong kaya wag kayong mandadaya guys. Huwag nyo dadayan yung kung ano yung mga documents nyo talaga, yun yung ilagay nyo. So, and ibigay nyo din lahat nung kailangan kasi may mga checklist. Kung hindi nyo ibigay lahat, madidelay kasi nga i-investigate pa nila yan. Pag nagkaroon ng red flag, mas mahihirapan ka. So, make sure yung mga documents nyo talaga legit and true yung mga bibigay nyo information. Pero soft copy lang lahat yun, guys. Wala kaming binigay na physical copy or hard copy. Wala. So, ito yung tricky. Nagkaroon kami ng January 20. Nagkaroon kami ng request letter. Request letter. Kasi nga, ito ba yun, Yam? Ito yun. Ito guys kasi, na-delay yung kasi September 19, pinanganak si Chesed. So usually, mga isang buwan lang,
pwede na lumabas yung ano niya, birth certificate niya. Na-delay kasi, in-apply ko yung birth certificate niya nung after mga anak ni May. So, puyat-puyat kami. Ginawa ko sa hospital, di na ako nakapag-antay. So, mag-ingat kayo sa ganito, guys. Huwag kayong padalos-dalos kasi normal lang na magkamali tayo, pero piliin niyo kung saan kayo magkakamali talaga. Huwag dito. Huwag dito sa process na to. So, nagkamali ako sa kay Mrs. Imbis na 19A, basta, yung year, nagkamali ako nang lagay ng year na pinanganak siya. And napasa ko na, nabayaran ko na, na-process na. Tapos, na-realize na mali yung password, di nag-work. Yung pala, yun, nagkamali ako sa year. So guys, hindi siya ganun kadaling ibaguhin. So you have to go, kailangan mo po maghanap ng lawyer, panotarize mo yung changes. Papanotarize mo pa siya. So, naghanap pa kami ng 30 days yun, guys. 90 days. Hindi. 90 days yung process. 90 days yung hindi. 90 days ba? Hindi. 90 days yun. Dumating siya January na. January na, no? Hindi, antayin mo kasing ma-release, tapos doon mo ipapabago. Tama ba? Kasi, naalala ko, pina-expedite pa natin yun eh. Yung sa Service Canada, para lumabas agad yung, So, hinintay namin yun, guys. Yung correction ng birth certificate ni Chesed. Na-delay dahil doon. Kasi nga, wala pang passport si Chesed. So, ang kailangan, do PR, citizen na si Chesed, kailangan lang ng information niya na kami yung magulang niya. So, ano yung information pwede ibigay? Wala. So, meron lang, may health card siya, yun ang binigay namin. Nagawa lang kami ng letter. Tapos, yung mga hospital, wala kasi namang hospital bill dito, guys. Yun ang, hindi ko alam kung problema yun o hindi. Walang hospital bill. Meron lang yung parang proof na na-admit si Mrs. Yun lang ang mga in-attach namin. And nag-request ang IRCC or yung visa officer na nag-check ng document namin na kailangan nila ng birth certificate. So, nagkamali nga kasi ako. So, na-delay din. Imagine that. Dahil doon, na-delay yung process. So, July 27, sinabit namin yung documents. Sa January 27, sorry. Tapos, after nun, January 29, biometrics. Sunod-sunod na yun, guys, yung mga proseso. February 2, bilis nga lang dito, 3 days na biometrics. Tapos, after nun, malapit na talaga. Sabi ng mga kakilala namin na PR na. Sabi, lalo na yung mga fresh talaga nakaka-PR na. Sabi, malapit na yan, guys, sabi niya. So, February 4, final decision agad. Portal 1, February 12, February 20, Portal 2. Dito na namin naramdaman, guys, na malapit na talaga. Sobrang lapit na. So, March 5, ito yung March 5, ito yung na-PR na kami. Ito yung na-receive na namin yung ECO-PR, yung Electronic Copy of Permanent Residency. Wala pa yung card, pero confirm na PR na kami. Permanent resident na kami. So, ito yung mga time na lahat ng mga pagod, sacrifice na namin. Nag-flashback yun, guys. Woo! Yung mga pinagpuyatan namin. Si Miss ko nag-aral, naglalakad sa kalsada ng sobrang kapal ng snow, na frostbite, lahat ng sakripisyo. Worth it, guys, kasi nung nakuha namin yung ECO-PR. Ito yung nawala na yung kaba namin. Kasi, guys, kahit matatag kami, confident kami na may PPR kami, pero minsan nasi-shake din kami ng time na naghihigpit, pabago-bago yung mga rules. And hindi mo sure kung ma-PPR ka ba talaga. Kasi guys, silently mga Pilipino, marami na rin umuwi ng mga iba. May mga umuwi na. So, talagang kami din, syempre, kahit matatag kami, tinatry namin maging matatag,
Kaya nakakabahan din kami. Kaya nga nag-iisip kami ng backup plans namin. Baka may mga ibang pathway. Hindi kami nag-iisip ng illegal na backup plan, guys. Naghahanap kami ng mga ibang... Kasi lahat nga, sabi ko nga kanina, lahat ng mga information nasa website ng government. So, nasa sa'yo lang talaga kung magbabasa ka, mag-invest ka ng time. Kung may pera ka naman, mag-invest ka sa consultant. Pero, again, ayoko magsabi ng basta. So, yun. So, ito yung March 5 na PR na kami. Officially, permanent resident na kami ng Canada. So, guys, nag-flashback lahat yung mga, sakripisyo namin. So, this is it. Sabi namin na, hindi na kami mag-iisip kung saan kami pupunta para sa mga anak namin. So, grabe yun. Yung iba guys, dito, yung mga nakakamangha na stories. Yung iba, pagdating nila dito, 6 months pa lang. Nakuha na nila yung PR nila. Yung iba, 1 year pa lang. Kami, naabot kami ng 3 years no, bago namin nakuha yung PR. So, 3 years plus, no, 3.5, let's say, bago natin makuha yung Eco PR. Let's say 3.5 kasi yung anniversary natin dito, November, di ba? November, di ba? Or December 10. December 10. December 27. So, mga 3 years and a quarter, mga ganun. So, nung na-receive namin yung guys, sobrang na-realize namin, wow, eto na, wala nang uwian. Lahat ng mga sakripisyo and guys, yung pag sinabi kong sakripisyo, hindi lang to yung physical na pagod. Nag-invest din kami ng malaking pera na yung mga inipon namin sa Middle East. Nilagay namin dito and hindi siya ganun kaliit na halaga. Kahit pa paano, million din siya. It's million pesos din, guys. Hindi 1 million na. Siguro mga kung sa pesos kasi, nasa mga 3 siguro, no? Mga 3 million pesos, guys. Talagang ininvest namin kay Lord yun na, Lord, dito ba talaga? Sige. Yun. Nag-paid off lahat ng mga pinagpaguran namin. And yun lang, talaga na nag-trust lang kami sa process. Hindi namin tinry na baguhin yung pagkakadesign ng success namin kasi you have to stay on the track talaga na kung ito yung gusto ni Lord na process mo, hindi na namin kinomplicate kasi tapos na yan di ba? Nakaplan na yan. So, you just stay on the course. You just need to stay on the course. Talaga. So, what I'm saying, stay on the course. Mag-obey ka lang, mag-stay ka lang dyan. Huwag ka nang mag-isip ng kalokohan para lang mag-control mo yung outcome. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Life is already hard, so don't try to complicate things. Di ba? Yun. So, anong araw ba dumating yung PR, yung card nun niya? So, hindi ko na alam, no? Eto guys, may plot twist pa dito bandang huli. Hirapan pa ako dito ng konti. So, inaasar ako So, parang first week ng April, so, March 5 na PR na kami. So, mga 1 month, ang alam na 1 month, kasi yung sabi nung email, na mga 1 month, or 45 days na yun, no? Basta 1 month, marireceive mo na yung PR card mo. So guys, excited ako laging magtingin doon ng mail namin. Sayang, di ko na-vlog yung time na yun. So, dumating yung PR card. May dumating na PR card. 2. 3 kami. Kasama si Agape doon sa application. Dumating 2. Dumating na PR card, guys. Kay Agape lang, tsaka kay Mrs.
So, kinabahan pa ako kasi inasal pa nga nila ako. Pero may ako PR na ako nun. May ako PR na kami. Confirm na rin ako nun, guys. Hindi ako uuwi. Lahat kayo mag-i-stay. So, ilang days din kasi bago dumating yun sa akin. So, talagang araw-araw inaantay ko yung mail. Dun sa mailbox namin kung may darating. Talaga naman na kinabahan din ako. Baka nagkaroon yata ng problema all of the sudden yun sa akin. Yung pala guys, nakita ko yung PR, dumating din after couple of days. So, syempre, doon pa lang nag-sink in talaga guys na PR na talaga kami. Hawak ko na yung card. Pero sila nag-sink in na sa kanila ng ilang days. Pero sa akin, nung dumating yung card, hindi sabay-sabay guys eh. So, nung nahawak ko na yung PR card, doon lang nag-sink in talaga. Na this is it. PR na talaga kami. Hindi na kami lalabas ng bansa, hindi na kami uuwi or maghahanap, babalik sa o pupunta sa ibang bansa ulit to find our, alam mo yun, kung saan pwede mag-settle. So, naiyak ako. Wow. Naluluha lang ako, guys. Napapagod kasi ako pag naisip ko yung mga ginawa namin, mga bagay-bagay. So, yun. Yun, PR na talaga kami. Noong time na yun. So, ano ba yung mga natutunan namin sa journey namin, guys? Patapos na ako. Ang tagal ko pala. Ilang oras na ako? 1 hour and 30 minutes. Guys, kung may time kayo manood kayo. Huwag kayong umasa sa isang pathway lang. Yun yung natutunan namin. Mag-aral kayo, guys. Kami na means namin ang strategy namin. I think may nakita ko to sa mga ibang couples. Kung sino yung siyempre, kung sino yung parang smart sa mag-asawa, siya lang yung nag-invest no. Hindi, dapat dalawa kayo, guys. Dalawa kayo, magtulungan kayo, mag-asawa. Kasi mas maganda na may magko-correct or may mag-i-inspect, dalawang yung cross-checking, dalawa. So, pwede nyo pang ma-triple check yung mga documents nyo. Lalo na pag na-invite na kayo. Pero kung wala pa, at least dalawa kayong may alam sa proseso. Para kung ano man ang outcome, walang regrets, walang sisihan. Kasi you both you did work on it. Diba? Hindi mo pwedeng sisihin yung misis mo o yung husband mo na ano ba yung mga walang regrets whatever the outcome is. Kasi parang yung inaral. Yun yung goal doon. Para mas mapadali din. Kayong dalawa yung mag-aral. Aralin niyo yung proseso. Yun. Magkaroon kayo ng backup plan din talaga. Kasi what I mean backup plan, hindi lang naman isa yung pathway hindi lang isa yung door na binibigay ng country. So, madami siyang pathway for you to figure out para ma-secure niyo yung permanent residency niyo. Uy, nanonood si Joanna Roa. So, yun. Thank you for watching sa UK. So, talagang maghanda habang naghihintay, guys. So, I believe yung mga Pilipino, sobrang tatalino ng mga Pilipino na nasa abroad talaga. Kasi, kung hindi ka makakapag kung di ka nag-ready ng mga documents mo, di ba? Ibig sabihin, alam mo yung nangyayari. So, kung alam mo na yung process, alamin mo pa para, alam mo yun, wala kang ma-miss na opportunity or information. Di ba? So, maghanda kayo guys habang nag-aantay. Yung nga sabi ko sa kanina, yung mga documents nyo, kung nakapag-create na kayo ng profile, i-ready nyo na guys. Alam ko naman guys na busy kayo sa trabaho, busy tayo sa trabaho, kumakayod talaga tayo para, alam niyo yun, makakapag-provide tayo sa family, alam mo yun, maging komportable yung sitwasyon nila, yung pamumuhay natin dito. Pero guys, kung hindi ka pa PR, huwag niyong pabayaan to kasi may timeline yung status natin dito, di ba? So, maghanda talaga kayo habang naghihintay or habang nag-work, mag-aral. Tapos, alam mo yun, huwag kayong sumuko kung wala pang nangyayari. Kung minsan,
sobrang lapit na nung deadline. Paubos na yung paubos na yung permit mo. Huwag kayong susuko. Yun nga, magkaroon kayo ng backup plan. So, actually, minsan yung dumarating yung breakthrough kapag hindi mo inaasahan. Like, tulad nung nangyari sa amin. Hindi na namin na-expect yung kay Mrs. We're ready to move. We're all our bags are packed and ready to go. Mga ganun. Ready na kami, guys. Naka-box na. Ihahakutin na lang. Ihahatid pa kami ng boss ko. Diba? So, yun. Minsan, sabi ko nga sa inyo, yung breakthrough dumarating, yung hindi mo inasahan. Kaya sabi ko sa inyo, mag-stick lang kayo dun sa plans nyo. Huwag nyo masyadong i-complicate yung mga bagay-bagay. And huwag nyo try nyo kontrolin yung show. Hindi kayo yung nagdadala ng show ng buhay nyo. Kung ginagamit nyo si Lord as your direction sa buhay nyo, then, hayaan nyo siya yung mag-control ng direction kung saan kayo papunta. Kung try nyo i-manipulate yun, you know the result is not gonna be a good one. So, stay on the course, guys. Yan lang yung gusto kong advice. Huwag nyo masyadong i-complicate yung proseso kasi straightforward naman siya. Diba? So, huwag nyo gawing komplikado. Yun lang. So, yun yung advice ko nga kanina. Kung mag-asawa kayo na nandito, nasa temporary, aralin nyo guys yung proseso. Kung unique yung situation nyo guys, I advise pumunta kayo sa mga expert para sila yung ma-sort out nila yung mga bagay-bagay. Kung namang, alam yun, typical yung situation nyo, kung hindi nyo afford kumuha ng immigration lawyer or consultant tulad namin, tsinaga namin. Kami yung nag-aral. Diba? So, siguro gusto ko lang mag-advise kasi talagang hindi ko nilalahat po yung mga immigration consultant. Gusto ko lang i-voice out to. Kasi may kaibigan kami. Nalaman namin na sila, hindi ako naghahanap ng away. Kasi hindi naman din lahat. I guess siguro dahil business to, so wala tayong magagawa. Yun ang way nila. Nalaman namin guys, so dahil may idea kami on the process, because the information is in the website of the government. So nandun lahat. Dahil busy sila guys, siyempre, nagtiwala sila sa consultant. And guys, tong taon na to, yung trabaho niya guys, nasa priority sector. Tapos, yung sabi ko kanina, kung natandaan nyo, wala siya sa city. So, may extra point siya dahil yung work niya outside of the city. So, isa yon. Tapos, nasa priority sector yung trabaho niya guys. Dun sa work niya guys, 2 years na siyang nandun. 2 years na siyang nandun 2 years na siyang nandun. And yung program na to, matagal nang open yung program ng province dito sa Alberta. I think 2 years na to or 3 years bago nagkaroon ng bagong policy. So, or 2 years, more than 2 years. So, matagal na. Basically, 2 years na siya nandun sa work, guys. So, itong taon na to, tinignan ko yung pattern ng mga draw. Nasa priority sector siya. Yung score niya, ang taas kasi nga wala siya sa city. Guys, wala siyang hindi siya in-advise ng immigration lawyer or immigration consultant niya. Nagbayad sila para maggawan sila ng profile which is kayang gawin ng lahat. Doon ako syempre hindi nila alam, I guess alam nila na nagpapakahirap ng mga to, tapos yung mga tao na to. Alam niya na yun yung trabaho ng tao na to, guys. Kung immigration consultant ka, alam mo na itong tao na to, eligible na. Nakita ko yung draw, guys, yung pattern. Sobrang baba ng points na yun. Tapos, minsan less than 10 lang yung dinro nila. Kasi siguro konti lang sila doon. Konti lang sila doon sa sector na yun. Tapos, hindi
hindi man siya ginawan or... Siyempre, hindi ko masisisi itong kaibigan ko na to kasi busy sila sa work. Kaya kumuha sila ng immigration consultant. And I believe ang trabaho ng consultant, as a consultant, i-advise mo yung applicant na yung ano yung mga pathway na pwede niyang gawin para ma-PR siya, correct? So, yun yung ano, yun yung... yun doon ako nalungkot. Kasi, I think baka nauna pa silang na-PR sa amin. I don't know. Kasi kung nakikita ko yung eligibility niya, sobrang laki ng chance. Kaya nandun siya kasi yung trabaho niya sobrang bigat, tinatsaga niya. Kasi, ang alam din nila kasi guys, tulad ko, nakapokus sila sa federal. Hindi, as a consultant, hindi ba dapat natin i-advise tong kliyente mo na mag-open nito? Di ba? Para ma-PR siya. So, yun yung gusto ko lang, i-check nyo din. Kasi, I guess, hindi din lahat ng consultant, or baka hindi talaga consultant yun, hindi siya aware. Like kanina, sabi ko nga kanina, yung nakausap namin immigration lawyer, akala niya RNIP yung pinag-uusapan namin. Hindi niya alam na RCIP yun. Hindi niya alam na may bagong program. How come? Kung ito yung trabaho nila everyday. Diba? So, and then, chinek ko. So, I did the math. So, imagine mo, sa dami ng gustong pupunta sa consultant. Siyempre, itong mga to, walang time. So, may bayad guys kung gagawan nila ng profile yung applicant o yung, yung applicant o yung client nila. Gagawa lang ng profile guys It will take you ilang minutes yung sa province. Wala mo isang oras. Ano yan? Magkano yan? 300? 300, no? 300. Let's say 300. Kung mag-asawa, edi dalawa, 600. So, kung ma-PR daw, medyo malaki yung bayad. Pag na-invite. So, kung as a business standpoint, I think wala akong masyadong concern kung ma-PR sila o hindi. Ang goal ko lang is makakuha ko ng client na makagawan ko sila ng profile. Which is mas marami yan kesa sa... Kasi kung isa lang, let's say mayroon akong 5 client, let's say 10, kung titig 300, 3,000 yan. Every day, kung hindi sila ma-PR, it's fine. Marami marami akong magagawa ng profile. Pero ang alam ko, ang goal ng consultant is to provide assistance, diba, or knowledge dun sa mga client na kung ano yung pwedeng pathway na pwede nilang puntahan. So, syempre, alam mo kung anong trabaho nila, diba? Ano yung status nila. So, yun lang nakakalungkot kasi 2 years na siyang nandun and nakita ko yung draw. Ang bababa ng points. Yan. Yun yung lang. So, alam ko naman hindi lahat ng immigration consultant is ganun. So, I guess yung iba, business talaga, hindi talaga... Kasi kung imagine nyo, di ko ma-explain na maayos Kaya ako mag-relax. Kung ako yung immigration consultant, kung meron akong kliyente na everyday, regular, kung let's say 5 lang, tapos mag-asawa, edi 10 yun. Kung 300, so I can get 3,000 a day. Or let's say a week. 3,000 a week. Gagawan ko lang ng profile. Wala man 1 hour yung guys yung profile. Paggagawa nun. Sa isang account. Diba? So sabi nila, pag na-invite para sa PR, mas malaki yung bayad. I think thousands. Pero I think kung greedy ako sa pera lang, I don't mind kahit hindi siya ma-PR kasi mas mabilis to kasi wala man 1 hour, makaka-300 ako sa isang tao. Diba guys? So watch out kayo guys. Kaya sabi ko sa inyo, okay din na kumuha kayo ng consultant. Pero dapat, as an applicant, alam mo din yung proseso para at least pwede mong ma-validate yung consultant kung tama din yung sinasabi niya. Yun lang. Kasi yun ang nakakalungkot kasi itong mga to nagpapakapagod din talaga. Yung mga consultant na yan, PR na sila or citizen na sila dito. So, it's business. So, di ba? Pero hindi nila, siguro pinagdaanan din nila yung mga sakripisyo ng mga temporary, di ba? Pero I hope hindi ko nilalahat, guys.
Medyo nakakalungkot lang kasi yung iba, di talaga. Kasi ito yung cons, guys, pag may consultant ka. Like kami, sinabi ko kanina, nung na-receive namin yung invitation, na-invite si Miss, kung pwede lang ipasa na namin nung madaling araw yung documents namin, kaya na. Kasi online lang lahat yun. Online lang. Pero kung kukuha ka ng consultant, ito yung parang gusto kong sabihin. Parang mawawala yung pagka-overwhelm, pagka-saya mo kasi inabot ako ng madaling araw. Yung consultant, guys, work basis yan. 8 hours lang siya mag-work every day. So, maka-communicate ka sa kanya ng 8 a.m., let's say 8 a.m. or 8 to 5 p.m. 8 a.m. to 5 p.m. lang. So, kung may gusto kang baguhin dahil sobrang excited mo, hindi mo ma-access ang account mo kasi sila may access niyan. Yung iba nang iipit pa. So, may alam ako din na ganyan. 'Di ba? I don't know kung ganun yung policy nila na hindi nila pwedeng sabihin yung I think ganun siguro. So, kailangan mo antayin kung anong oras siya mag-available. So, syempre, ikaw na naka-receive na ng invite. So, again, ang trabaho din ng consultant, i-double check yung mga Tingin nyo, i-double check nila yung spelling. Kung magkamali ka doon, yari ka doon. Madidelay yung proseso mo. Pwede ka pang ma-refuse. So, again, hindi ko din i-discourage na kumuha kayo ng consultant. Na lang ako kasi, syempre, kailangan mong bigyan kailangan nyo din bigyan naman ng effort yung mga kliyente nyo na gustong ma-PR. Diba? Hindi lang dahil, syempre, nagbi-business kayo, I get it, we understand that. Pero, yung standpoint na pinopoint out ko is, yung effort din nila mas malaki kumpara sa inyo. Kayo guys, lumapit sila sa inyo, nirekomenda kayo. So, I guess do your part. Kasi alam nyo yung, kung sinabi ko nga, expert kayo, then show your expertise to these clients, di ba? Na minsan, nakasalalay kasama yung buong pamilya nila dyan. Di ba? So, sana hindi tayo maging ganun sa lahat. Medyo tumaas yung blood pressure. Yan, nakakalungkot lang talaga, guys. Kasi, knowing na, syempre ako kahit pa paano, hindi ako expert, ito lang yung interpretation ko sana nasa website. And nakita ko yung pattern ng draw talagang. Sabi ko, kahit sila na-realize nila, alam nila na pwede na silang ma-draw kasi may category din kasi kung ilan lang kayo dun sa sector nyo. Makikita mo kung ilan lang kayo nasa pool. Kung let's say nasa agriculture ka, konti lang, makikita mo kung ilan lang kayo doon. Ilan na yung mga na-draw? Paki-explain. Parang na siya, very, very basic na siya. So, nakakalungkot lang kasi itong mga to lumalaban ng parehas and they entrusted you guys. So, I hope, ibalik nyo naman yung service talaga na gusto nyong i-cater, di ba? And I guess, kung mas marami kayong mapa-PR, mas dadami kayong kliyente. Kaya guys, siguro ito check nyo. Ikunin nyo yung data nila. Itanong nyo yung data nila kung kayo ng consultant. Ilan na yung napa-PR nila for 1 year? Ilan na yung na-PR nila for 2 years? Mga ganun. Para makita nyo yung credibility din nila. Kasi everyone can have this business eh. Kung gusto mo maging immigration consultant, mag-aral ka, di ba? Pero again, igagawin ba nila yung servisyo ng tama, di ba? Yun lang yung medyo tingin ko na hindi parehas. Yan. Yun guys, yun lang yung advice ko. So, alam mo yun, kung may isang bagay kaming gustong iwan ni Mrs. sa inyo ngayong gabi, ngayong umaga, ito yun, hindi kami naimbitahan dahil swerte kami. Hindi kami naniniwala sa swerte. Paano kung malas ka? Hindi ka swerte. Di ba? Naimbitahan kami dahil naghanda kami. So, gumawa kami ng profile, nag-submit kami ng requirements, naghanap kami ng iba't ibang opportunities. Alam niyo yun, ginawa namin ang parte namin kahit hindi namin alam kung kailan o kung mapipili ba kami. Pero, alam namin sa sarili namin, we did our part na mag-research, na maghanda. And after nun, yun lang ang kaya namin gawin, yun lang pwede namin kontrolin. Pero after nun, higit sa lahat, nagtiwala lang kami kay Lord.
Kasi after that, pag ginawa mo yung part mo, paano ka alam mo bang madodraw ka? Alam mo yung percentage, pero wala kang assurance na madraw ka. Kasi, lang nga sabi namin, yung competition is so high. We're not that competitive in terms of our age, in terms of our score. So, wala na kami nagawa talaga doon, kaya naghanap kami ng backup plans. So, may mga panahon na hindi talaga namin alam kung ano yung susunod na mangyayari talaga, guys. And, yung mga panahon na parang walang progress. Kasi nga, as in ako, binabantayan ko to everyday. So, pero patuloy lang kami, guys. Patuloy lang kami nag-pray katulad nyo na nag-pray kayo, na nalangin kayo bago pumunta dito na for sure, nag-pray kayo na makakuha na kayo, makapag-international students kayo, makakuha kayo ng temporary work permit. So, nanalangin, naghintay, at nagtiwala din kami, guys, katulad ninyo. So, yun nga, sa tamang panahon talaga yung sagot is darating. And sometimes, it's unexpected. Diba? Pero maging expectant kayo na darating. Yun. Pero, you'll never know when it will come. Pero mag-expect kayo. Kasi doon magbabase kung nagpe-pray talaga kayo, kung totoo yung prayer nyo. Kasi kung nagpe-pray ka, you have to wait. Pero kung nag-pray ka, tapos after mag-pray, gagawa ka ng paraan. No? Tatry mong kontrolin yung outcome. So, you're not really praying. Di ba? You just, sinabi mo lang na nag-pray ka, but you're not. Kasi nga, tinatry mong, i-brute force, try mong kontrolin yung outcome. So, I don't think that's the right thing to do. Di ba? Kaya para sa mga, alam niyo yun, yung mga naghihintay na ma-PR, naghihintay na magka-receive ng invitation, nomination, ano ba, approval. Huwag kayo mawala ng pag-asa, guys. Kasi, darating yung time nyo and alam pwede nyo lang gawin. Patuloy lang kayong maghanda, magbasa, mag-research. Alam niyo yun? Magtiwala. Kasi dahil minsan yung breakthrough, I don't know, dahil minsan yung breakthrough, mas malapit na siya, guys, kaysa sa iniisip nyo na akala nyo sobrang tagal kasi dahil sobrang tagal nyo nang nag-aantay. Hindi nyo alam yung breakthrough na inaantay nyo sa isa sa pinakamagandang breakthrough na inaantay nyo sa buhay nyo is sobrang lapit na. Yung closing line, yung finish line, sobrang lapit na. So, habang nag-aantay tayo, huwag tayong magsayang ng oras. Alam niyo yun, mag-invest kayo sa time na mag-research kayo. So, yun. Siguro, ito na yung pinakamagandang, style ko na kwentong abroad. As in, kasi nga talagang, yung na-share ko is on our own experience and talagang hindi siya filtered or scripted na, ito talaga yung mga nangyari. So, maraming makakapag-attest dito kasi marami kaming mga kaibigan na nakita yung journey namin. So, yun, we just want to encourage you guys na, alam niyo yun, kung mag-asawa kayo na international student or temporary, pagtulungan nyo, guys, kasi mas maganda dalawa kayo na lumalaban. 'Di ba? Mas madaling talunin yung kalaban na nag-iisa kung dalawa kayong lumalaban. Yun, guys. Yun lang yung gusto kong sabihin. So, guys, para sa ating kwentong abroad, maraming salamat. Inumaga na tayo. This is the first time na inumaga kami. Kasi late din ako nag-start, but I would say na gusto kong maging thankful sa nangyari sa amin dito. So, guys, na-PR na kami. Pero ang sitwasyon namin ngayon, tuloy pa rin ang buhay. Pasalamat kami sa Panginoon dahil hindi na kami temporary. Pero ang buhay, patuloy pa rin. Pero yung kagandahan, hindi na kami masyado nag-worry sa status namin. Pero yung buhay, katulad ng habang temporary ka, patuloy lang. So, salamat guys sa pakikinig and I hope mabasa nyo to, mapakinggan nyo kahit hindi na live. Though masyadong mahaba to. Salamat sa ating kwentong abroad for tonight. And thank you guys. I believe kayo din mapi-PR, so tiwala lang. God bless and peace.